Marami ang bumabatikos, marami rin ang bumabastos dahil ang buong akala nila ay wala nang ibubuga ang former 3 Division World Champion Janriel Casimero, Cuadro Alas, angas ng Pinas. Matapos nga po ang naging technical draw na laban po nito kay Iguni na isang Hapon ay tila ba minahina at wala na raw ibubuga ang sinasabi nilang palaos na si Cuadro Alas. Ngunit tila marami ang bumaliktad ang huthot ng bunganga matapos ang isang kagimbal-gimbal na performance na pinakita nito na siyang nagbigay ng panibagong kilabot sa halimaw ng Japan na Oya Inoue. 少しフェイントを入れました。サンチェス、そこに対して2回目、サンチェス、カシメロの左が火を抜いた。2度目のダウン。 Ultimo, ang mga bumabatikos sa kapwa Pilipino ni Cuadro Alas ay tila ba napanganga na lamang at tinawag na immortal si Casimero dahil hindi po nila inaasahan na lalong lumakas at tila ba walang kamatayan ang puwersa na pinapamala si Cuadro Alas. Janriel Casimero, sinuwerte lang. Professional, sabing usapan, hindi katulad ni Janriel Casimero na unprofessional. Ito lamang po, Oktubre ng ika-13 taong kasulukuyan ay tila ba ginawang buhay na punching bag ni Casimero ang maangas at kilabot sa super bantamweight na si Saul Sanchez. Halos mangisay at mawala sa ulirat ng ilang segundo matapos itong matikman ang suntok ng isang halimaw na kalabaw. カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、おお、いきなりいった、ぐらついた。あっとしかし右を入れた。ああ、手をついたかどうだ。ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、はい、後に。いや、さすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。まあなんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。ナイスジャンプ。ジャブ、ここで左フック。これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して2回目、サンチェスも返した。あ、左。カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか。うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか。仕留めに来る。サンチェスしのげるか。攻勢一方か。いや、返す。返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いや、カシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ここはタイミング合ってますよ、左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いや、まだ効いている。今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思い切り効かされました。残りは30秒。左を返した。右。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう。しのげるか。あ、止めた。Nagkagulo po ang buong Pilipinas at halos hindi magkaumayaw ang mga taong nagbibigay ng impormasyon kung papaano po nila mailalarawan ang panalong siguradong hindi malilimutan sa kasaysayan ng boxing. Sanchez mo kasta! Sanchez mo kasta! Sanchez mo kasta! Kaya naman, dahil dito, ang dating lumalait at hindi sumusuportang kapwa Pinoy ay tila ba nakikiangas ng Pinas at nakikisalo sa tamis ng tagumpay at nagsasabi na rin ng proud to be Pinoy. Kupal lang ang datingan. Totoo nga ang hinala ko. Hindi ako maaaring magkamali. Isa ka nga palang kupal. Kupal ka ba? Kaya naman, sa darating na taong 2025 ay siguradong maraming oportunidad at maraming magbabago sa pagtingin sa angas ng Pinas. At ang sentro ng oportunidad na ito ay nakatuon po sa halimaw ng Japan na Oya Inoue dahil tuluyan na nga pong lumalapit ang katupasan nito sa pamamagitan ni Cuadro Alas. Ngunit ang isang malaking tanong, tuluyan na kayang papalag ito o lalo lamang itong matatakot? Sa punto na ito mga master ay mahahalata na po ng buong mundo na totoong takot nga po ito kung sa susunod na taon ay hindi pa rin ito papalag
at mananatiling bulag sa hamon ng tunay na katapat nito sa larangan ng boxing. Sa bagay mga master ay hindi na po ito bago sapagkat kung maalala nga po natin ay muntikan na po sanang maglaban ang dalawang ito, ngunit hindi nga po ito natuloy at ang nakalaban nga po ni Casimero ay ang tigasin ng bansang Ghana na si Duke Maika na kung matatandaan nga po natin ay gulpe de alimpungatan ang inabot kay Cuadro Alas. And it continues to be the champion with the more eye-catching shots here. But again, you want to give Duke left and right uppercut. Referee Steve Willis has seen enough. Casimero retains the title with his 21st stoppage. And whoa! Sa laban nga po na ito ni Cuadro Alas kay Duke Maika ay nagsimulang maging pipe at bulag sa hamon ang halimaw ng Japan dahil ultimo ang matandang promoter nito na si Bob Arum ay alam ang sasapitin ng bata niya kung si Cuadro Alas ang makakatapat nito sa ibabaw ng lona. Mas tumindi pa ang takot ni Inoue nang lamunin at putulin ni Casimero ang ulo ng kababayan nito, si Ryo Akaho taong 2022. Kaya naman, ang matandang hukluban ay matindi ang proteksyon na binibigay sa kanyang sisiyo na alaga. Pinagmumukha po nilang walang kwenta at mahina si Janriel Casimero nang sa ganon ay hindi mag-cruise ang landas ang bata niyang si Naoya Inoue at ni Cuadro Alas. Ngunit sadyang tadhana na po ang nagdidikta sa nalalapit na laban ni Naoya Inoue at Janriel Casimero. Sa punto na ito ay malapit na pong mahuli sa bitag ang halimaw at wala na po itong magagawa kundi pumalag kay Cuadro Alas. At sa punto na ito, si Casimero na po ang magsisilbing katapusan at huling hantungan ng halimaw ng Japan. Kaya naman mga master, asahan po natin na sa taong 2025 ay magtutos at tuluyan na pong maghaharap sa lona itong si Cuadro Alas at Naoya Inoue. Anong masasabi nyo dito mga master? Pag-usapan po natin yan sa comment section. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking channel.